Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ, Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Po nag-iisang tandem. Tandem. Pagtalakay ng Senado sa Economic Charter Change, hindi umano mamadaliin. Tandem. Gobyerno gagamit ng puwersa sa hirit na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Tandem. Halos 60% ng mga Pilipino kontento sa Marcos administration ayon sa survey. Tandem. Mga apektadong pamilya sa pagbaha sa Davao Region sumampa na sa mahigit 200,000. Tandem. Kamara naka-heightened alert na dahil sa bomb threats. Tandem. Sa balitang pangkalakalan, palitan ng piso kontra dolyar bahagyang bumaba. Tandem. Balita sa ibayong dagat, forest fire sa Chile, tinaguri ang worst disaster sa bansa. Tandem. Sa showbiz, international rapper na Killer Mike inaresto matapos makatanggap ng 3 Grammy Award. Tandem. At sa balitang pampalakasan, abangan ang report ni Tandem Anthony Suntay. Tandem. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo sa oras na 8 sandali makalipas ang ika-6 ng morning. Dito pa rin po sa impila may todong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23 sa ngalan ni Tandem David Oro at John Ibanez. Ako po inyong lingkod, Drew Nasino. Tandem. Sa detalye nga ng mga balita ngayong araw na ito ng Martes, Pebrero 6, taon 2024, daraan sa masusing pag-aaral ng Senado ang panukalang Economic Charter Change o CHACHA. Ito ang tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri kasabay ng paglarga ng pagdinig ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes sa resolution of both Houses number 6 naglalayuning amyendahan ang 3 economic provisions ng konstitusyon. Ayon kay Senator Zubiri, hindi papaspasan ng Senado ang pagtalakay sa economic provisions o sa panukalang economic CHACHA. Hindi anya magpapadala ang mataas na kapulungan sa anumang deadline at hindi itutulad ang pag-aaral sa konstitusyon sa ibang panukala na inaapruba ng hindi pinag-iisipang maigi. Idinagdag pa ng leader ng Senado na nasa kamay na ni Senator Sani Angara ang pagtatakda ng timeline at pagpapasya ng pagpapatawag ng mga pagdinig sa mga kinatawan ng iba't ibang sektor. Tandem. Kinalampag naman ni Senator Rizal Ontiveros ang Commission on Elections na tuluyan ng ibasura ang pagtanggap ng lagda at lahat ng prosesong may kaugnayan sa People's Initiative o PI. Ito'y kasunod na rin ang pagdinig ng subcommittee para sa resolution of both Houses number 6 o pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Matatandaang sinuspindi ng COMELEC ang lahat ng proseso na may kinalaman sa PI, kabilang na rito ang pagtanggap ng mga signature sheets na isinumite ng People's Initiative Reform Modernization Act o PIRMA. Samantala, tiniyak naman ni Ontiveros
na isa siya sa mga mahigpit na magbabantay sa pagtalakay ngayon ng Senado sa RBH 6 na posibleng magpahina sa demokrasya ng bansa sabay giit ng kanyang mariing pagtutol sa Tchatcha. Binigyang din ng Senador na hindi solusyon ng Tchatcha sa iniinda ng ating ekonomiya kundi ang mga tunay na problema na hadlang sa pagpasok ng mga foreign investors sa bansa ay korupsyon, red tape, burokrasya at mataas na singil sa kuryente. Tandem! Kaugnay pa rin yan, maaari pa rin mabago ang political provisions ng saligang batas. Ito naman ang iginiit ng ilang analysts sa gitna ng pinag-uusapang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Ayon sa political analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, daraan sa proseso ng pagsasabatas ang resolution of both houses number 6 at posible itong masingitan ng mga political amendments. Ito rin ang paniwala ng political analyst na si Dr. Froilan Calilong sa isinsulong na economic Tchatcha. Para kay Calilong, walang katiyakan na tanging mga usapin lamang sa ekonomiya ang mababago sa Tchatcha. Tandem! Tutol naman si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. sa Charter Change o Tchatcha. Sa pagdinig ng Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes mula kahapon, iginiit ng dating punong maestrado na hindi mareresolba ng pagtatanggal ng mga restrictive o mapaniil na economic provisions ng saligang batas ang problema ng bansa. Binigyang diin pa ni Davide na may tuturing itong pagsayaw ng Tchatcha patungo sa hukay at impyerno. I will not hesitate to say again that amendments to or revision of the Constitution at this time would be a lethal experiment, a fatal leap, a plunge to death, a leap to hell. It will be a Tchatcha dance to the grave or to hell. It will be a cruel punishment for a God-loving, patriotic, and nationalistic people. Yan po ang tinig. Bahagi po ng pagdinig kahapon sa Senado. Tinig po yan ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Tandem! Pinagtibay naman ng Kamara ang isang resolusyon na naghahayag ng maigting na pagsuporta kay House Speaker Martin Romualdez at idinepensa ito laban sa mga wala umanong batayang akusasyon ng mga senador at nanawagang tumalima sa interparliamentary courtesy sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kabilang sa mga sumuporta sa resolusyon, sina House Majority Leader Manix Dalipe, Senior Deputy Speaker Don Gonzales at Deputy Speaker David J.J. Suarez. Ayon kay Congressman Gonzales, sponsored ang House Resolution 1562 sa gitna ng mga akusasyon ng Senado, pinaninindigan ng Kamara ang integridad at dangal nito. Ang kolektibong pahayag ng mga miyembro ng Kamara ay nakapaloob sa nasabing resolusyon na nilagdaan ng 286 na kongresista. Tinukoy sa resolusyon na nagsagawa ng investigasyon ng Senado na walang malinaw na layuning pambatas at nais lamang siraan si Speaker Romualdez at ang Kamara. Tandem! Binatikos naman ng mga senador ang ini-adapt na resolusyon sa Kamara. Ito'y dahil nakasaad nga sa resolusyon na naghahayag ng suporta ang mayorya ng mambabatas o mga kongresista suporta kay House Speaker Martin Romualdez sapagkat nahaharap ang mababang kapulungan sa matinding pag-atake ng Senado, paglabag sa interparliamentary courtesy at hindi makatwirang panghihimasok. Buwelta ni Senador Jingoy Estrada, isang uri ito ng paglapastangan sa Senado. Kinwestiyon din ni senador ang nabanggit na resolusyon sa Kamara. Ikinalungkot naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang akusasyon ng kanilang mga kapwa mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso at kanyang binigyang diin na dapat mag-usap ang dalawang kapulungan. Tandem! Posible namang abusuhin ng ilang mga tiwaling opisyal ang charter change o Tchatcha.
Ito ang binigyang diin ni dating Commission on Elections Chairman Attorney Christian Monsod kung saan posibleng magbukas pa sa pinto ng korupsyon ang economic provisions o yung aamyendang economic provisions. Ayon sa dating COMELEC Chairman, ang itinuturong dahilan kung bakit huli sa pagpipilian ng bansa ay dahil sa imahe ng Pilipinas na malala ang katiwalian. Napansin din ni Monsod na walang nakapaloob sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 na tsa-tsa at wala ring kondisyon ng mga dayuhan na amyendahan muna ang mga nasabing probisyon ng konstitusyon. Samantala, hiniling naman ni dating Justice Vicente Mendoza na mas makabubuti kung magkasama ang Senado at Kamara sa pagtalakay sa tsa-tsa. Tandem! Sa oras sa 17 sandali makalipas ang ika-6 ng morning, sa issue pa rin po ng charter change, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa Senado. Planong idaan sa ordinaryong legislation ang pagpapasa o pagpasa sa panukalang economic charter change labag umano sa konstitusyon. Labin natin ang kabuuan ng detalye ihahatid ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Hindi naaayon sa principles at policies ng 1987 Constitution ang sinusulong sa Senado na pag-amyenda sa economic provision nito sa paraan na katulad ng ordinaryong legislation. Ito ang sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Sinabi ni Justice Mendoza na sa Article 17 ng Constitution, ang pag-amend sa Constitution ay sa pamagitan ng Constituent Assembly o yung CONAS kung saan Kongreso ang aamyenda sa pamagitan ng Constitutional Convention kung saan iboboto ang amyenda sa Constitution o kaya ay sa People's Initiative. Sa nais ng Senado, gusto na amyendahan ang Constitution bilang legislative body ang Kongreso at hiwalay na mag-a-assembly. Pero para kay Mendoza, kung mag-a-amend ang Kongreso sa Constitution, dapat ay magkaroon sila ng joint session bilang Constituent Assembly at magkasamang magtipon ang Senado at Kamara, pero dapat daw ay voting separately. Sa kanilang joint session, magkakapalitan daw sila ng pananaw at makakapagdebate na makabubuti para sa mga nakikinig na mga kababayan natin. Pero para kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, kabilang sa framers ng 1987 Constitution, pwede namang amyendahan ng Kongreso ang Constitution at luwagan ang mahigpit na economic provision bilang sila'y CONAS nang hindi nagsasama sa session ang Senado at Kamara. Para kay Ascuna, dapat alisin ang ilang economic restrictions sa Constitution at tulad sa ibang bansa, ilagay ang mga ito sa ordinaryong batas para hindi mahirap baguhin. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Ngayon pa rin si Chacha, mga kabayan Black, tumangging ibigay ang kanilang boto ng pagsuporta sa House Speaker kaugnay sa charter change. Sa mababang kapulungan ng Kongreso, detalye ihatid ni Patrol 11 Tina Nolasco. Umiwas na bumoto abstain ang naging pagboto ng mga miyembro ng Grupong Makabayan sa Kamara sa pinagtibay na House Resolution No. 1562 na nagpapahayag ng pagsuporta kay House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Senado at Kamara ukol sa People's Initiative para sa isinusulong na charter change o tsa-tsa. Ito'y sa kabila ng 288 na yes na nakuha ng naturang resolusyon mula sa mga mambabatas sa Kamara. Paliwanag ni Acting Chairs Party List Representative Franz Castro, abstain ang kanyang naging pagboto dahil hindi dapat bangayan ang inuuna ng mga mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso dahil mas marami anyang dapat unahin ang mga mambabatas tulad na lamang ng isyu sa sahod, lupa, kabuhayan, karapatan at kasarinlan. Habang ayon naman kay Gabriela Party List Representative Arlene Rosas, patuloy silang tututol sa anumang anyo
anyo ng pagbabago sa saligang batas, lalo na ngayong administrasyon, pati na rin sa People's Initiative at Resolution of both Houses No. 6. Punto naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, hindi tiyatsa ang solusyon para sa matagal ng problema ng Pilipinas. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy pa rin yan, wala pang nagkakaisang opinyon ang mga negosyante sa Pilipinas kaugnay sa charter change o CHACHA. Ito ang inamin ni Employers Confederation of the Philippines o ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. sa gitna nga ng usaping pag-amyenda sa saligang batas, partikular ang economic provisions nito. Ayon kay ECOP President Ortiz Luis, ito'y dahil naguguluhan sila sa issue bunsod ng paglabas ng napakaraming panukala hinggil dito. Para sa mga negosyante, dapat anyang nakatuon ang economic CHACHA sa pagtiyak na magiging consistent o hindi pa bago-bago ang polisiya ng pamahalaan sa mga foreign investor. Tandem! Ipinagtanggol naman ng grupong Buhay ang EDSA Campaign Network ang saligang batas. Ito'y sa gitna ng usapin na amyenda ng 1987 Constitution, partikular ang economic provisions nito. Ayon kay Attorney Chel Jokno, miyembro ng nabanggit na grupo, ang konstitusyon ang kaluluwa ng demokrasya sa Pilipinas. Idinagdag pa ni Jokno sa halip na pag-usapan ng charter change o CHACHA, dapat tugunan ng mga namumuno ang mga tunay na problema ng mga mamamayan. Tandem! Sa iba pang tampok na balita, hindi magdadalawang isip ang gobyerno na gumamit ng dahas o puwersa at kapangyarihan para mapigilan at tuldukan ang mga pagtatangkang ihiwalay ang alinmang bahagi ng bansa. Ito ang iginit ni National Security Advisor Eduardo Año matapos ang panawagan, sa gitna nga ng panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Iginit pa ng kalihim na hindi hahayaan ng pamahalaan ang anumang tangkang sirain ng Republika at hindi matitinag ang pagbabantay sa soberanya at integridad ng pambansang teritoryo. Mahalagaan niya ang pagkakaisa at katatagan dahil ang mga panawagan para sa pagkakahati-hati ng bansa ay magpapahina lamang sa pag-unlad. Bago kunitang nagsilbing hepe ng Armed Forces of the Philippines, si Año noong panahon ng Duterte administration. Samantala, una ng sinopla ni dating AFP Chief of Staff General Carlito Galvez ang panawagan ni Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Tandem! Samantala, tutol ang Department of Justice sa panukalang ihiwalay sa Mindanao ang Pilipinas. Sa isang pahayag, ipiniliwanag ng DOJ na labag ito sa prinsipyo ng demokrasya na nakasaad sa Article 2, Section 2 ng 1987 Constitution. Nanindigan din ang departamento laban sa mga pagtatangkang baliwalain ang pagkakaisa at integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Matatandang isinulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hiwalay ang Mindanao sa bansa. Tandem! Antabayanan po ang iba pang mga balita kaugnay po niyan at sa CHACHA at tatanggap po tayo. Subukan po nating makuha po ang panig po ng ilang pong mga eksperto, ng ilang pong mga opisyal sa ilang pong mga issue. Yung CHACHA, yan pong ang plano o yung panawagan ng dating Pangulong Digong na ihiwalay ang Mindanao. Akala ko Sa hiwalay ang puti sa dikolor. Marami na raw ang naghihiwalay, senyor. So mamaya Actually, yung nag-i-initiate, yung hiwalay ang kanyang ginigit, yung divorce. Tandem! Ikat sa rin, di ba? Ano yan?
Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng nag-iisa pong tandem sa ngalan pa rin po ni na tandem David Oro at John Ibanez. Kami po yung makakasama, Drew Nasino. At Senyor Ray Pacheco. At sa oras na 32 sandali makalipas ang alas 6 ng morning, kagaya nga po na binabanggit po natin, tanggap po tayo ng update kaugnay nga po doon sa mga tangkang pasukin ang mga government websites ng ilan pong mga hacker. At Hindi ba pa sila nasiyahan sa mga pribadong na-hack nila? Ang dami na. oo nga Ang dami na, mga individuals, na mga, lalo na mga establishmento. Ha? Yes. Ah. At ang pinaka-latest nga, yung sinasabi ng DICT, itong Overseas Workers Welfare Administration na napigilan po ng Pilipinas, napigilan po ng gobyerno. Nasa kabilang linya po natin, si Assistant Secretary Renato Paraiso, ang Assistant Secretary for Legal Affairs at ng DICT. Department of Information and Communications Technology o DICT. ASEC, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Senyor Ray Pacheco. Magandang umaga po. Buenos dias. Magandang umaga ho, Sir Drew, Senyor Ray, sa inyong dalawa, sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay po. Opo, salamat po ASEC sa inyo pong pagpapaunlak at ng oras po sa amin. ASEC, hingi lamang po kami sa inyo ng update. Ano na po ang nangyari doon po sa paano po natin napigilan yung tangkang, tama ho ba, i-infiltrate yung websites, ilang government websites, at yan daw po ay na-trace yung IP address or yung domain sa Chinese territory, ASEC? Unang-una ho, gusto kong kunin yung pagkakataon na to na pasalamatan siguro, bigyang pagkilala at saka bigyang papuri yung mga kawani natin sa DICT na despite yung lack of manpower ho natin, yung kakulangan ho siguro sa budget, alam nyo naman ho yan, Opo. hindi ho matatawaran yung skill level, yung qualifications at ang dedikasyon ng mga taong to sa pangunguna ho ng ating Secretary Ivan Uy, talaga naman hong napigilan kaagad-agad yung mga tangkang ito na pasukin na natin mga websites. Doon naman ho sa pangalawang parte ng tanong ho nyo kung paano ang nangyari to, very recently, na-detect natin through our intelligence community, sa ICT community ho natin, Opo. na may mga ganitong activities. So, ang mga suspected groups natin na pasukin ang mga other government institutions, we determined ano yung mga modus operandi nila, yung mga galawan nila. So, na-detect natin kung saan sila umaatake at anong mga pamamaraan ang ini-employ nila para gawin to. So napigilan ho natin at yun naman hindi naman sila naka-move forward do sa mga tangka nila. Okay. Paano ho kayo nakakasiguro? Paano nakakasiguro ang DICT na nagmula talaga sa China itong tangkang cyber attack? I mean, meron ho ba tayong batayan o ebidensya o yung IP or yung public domain lang? Kasi merong usually may mga decoy na tinatawag, ASEC eh. Yung mga VPN ho. Apo. Ganito Sir Drew, Sir Ray, ang batayan ho natin hindi lang ho yung IP address. Although yung IP Okay. address ho natin, natukoy natin, it's within the territorial jurisdiction of China. Okay. We are very careful na naman ho sa DICT at sa pamahalaan natin not to point any accusatory finger sa pamahalaan ng China. Sabi lang natin, na-detect natin do sa loob ng teritoryo nila. Hindi lang naman ho IP address ang batayan natin. Through our communication, cooperation, and continuous coordination with various allies ho natin na similarly situated na sila rin ho ay nagiging biktima ng ganito pag-atake. Nadidetermine natin yung mga footprints ng mga hackers na to at we can attribute them to certain groups na known Chinese hackers po. Okay. Meron hong statement dito ang Chinese Embassy, ASEC, at kanila, naninindigan po sila, kanila pong itinatanggi na yung mga hacker ay nanggaling po sa kanilang teritoryo o sa teritoryo daw po nila nangyari itong tangkang panghihimasok o pag-infiltrate sa ilan pong government website sa Pilipinas. At ano hong reaction nyo ho rito? Mainit-init pa ho itong statement ng embahada kagabi. Kami naman ho sa DICT, gaya na sinabi natin kanina, Sir Drew, Sir Ray,
maingat ho tayo na mag-pinpoint ng anumang akusasyon sa kahit sinong pamahalaan. Ang sinasabi natin ay base sa mga factual investigation natin, may mga patunay ho tayo na kung saan nanggaling yung IP addresses na yan. Tama naman ho nung sino man yung nagsabi, hindi naman ho kasi sinabi kung sino yung nagsabi from the Chinese Embassy. Yes, opo. Na this is a global and borderless catastrophe na experience ng lahat. Naniniwala ako doon kasi even tayo ho, may mga local threat actors ho tayo sarili natin mga kababayan or sarili natin within our jurisdiction may mga tangkaring hong pang-hack. Pero naman gaya na sinasabi ko, kasama na rin ho dito yung apela sa kanila. Tama ho sila na ang Chinese government is very strict on cracking down on Hindi these daw nila hackers. kinukonsente yung mga ganyan. Oo. Aha. Kaya nga ho, pinapaalam natin sa kanila, baka hindi nila na-monitor, hindi nila na-subaybayan, na meron ganito, na pwede nila they can take action to bolster yung claim ho nila na they strictly crack down on these particular individuals and groups. Asek, si Opo. Senyor Pacheco po. Sorry. Maaaring walang direktang kinalaman ng gobyerno ng China sa mga nangyayaring cyber attack. Subalit, yung operasyon nito ay nanggaling lamang daw sa loob ng Chinese territory. Pero iginit din ng opisyal na posibleng isa ito sa 3 notorious hacking groups. Ano ba yung mga Oo, nga nabanggit pala. dyan? Yung mga hacking groups na yan, yung sinasabing Lonely Island, Meander at Panda na pinaniniwala ang mga advanced threat ito na group na nag-ooperate sa teritoryo ng China ang umaatake daw dito sa ating bansa. Opo, sorry, tama ho kayo. Kasama ho yan doon sa dinisclose ng ating napakagaling na head ng cybersecurity unit namin sa DICT, si Yusek Jeffrey END po. Again, this is born out of, or ito ho ay produkto ng ating pakikipag-usap, pakikipag-koordinasyon sa mga kaalyado nating mga bansa na nadidetect natin sila rin same patterns na re-receive nila. And within the IT community, sabi ko nga, para lang itong mga individual, may mga certain habits, may mga certain patterns, na pag nakita mo, ay, si ano to. So, na-detect natin, these are attributable to these particular groups. Yung Meander nga po, ang Panda nga po, at saka ang Lonely Ang Island. dami na na-hack, Dami di ba? pala niyan. Oo. Yusek, Asek, ang dami na na-hack kung matatandaan natin ilang mga website ng ahensya ng Oo, ating wow. gobyerno. Ano ba yan? PhilHealth, ang ating PSA, ang Philippine National Police, at Department of Science and Technology. Pati DICT mismo. Asek. Oo, trinay ho nila. Hindi. Ang inaano ko nga dito, iba-iba namang grupo ho to. At Yan. gaya na siya sabi ko kanina ho, we're not accusing anything. Ang mga pronouncements ang mga sinasabi ho ng DICT are based on facts and based on evidence. So, ang gaya na sinabi natin kanina, hindi to limitado sa China. Even yung sa House of Representatives, ang base ho sa aming investigasyon, this is a local threat actor, isa hong tao na nanggaling sa Pilipinas. Ang tumira rin ho or nagtangka sa website ng House of Representatives. Oo, but speaking of House of Representatives, kahapon, kausap ng kasama namin dito si Jelly Mendez, si Sec Gen Reginald Velasco, na patuloy pa rin palang silang nakakatanggap ko ng cyber attack, itong House of Representatives. Wow. Pati yung ASEC, yung sa Baguio City LGU, mahigit 3 milyong beses ng tinangkang i-infiltrate nitong mga hacker na ito. Ganong karami, ASEC. Pati yung Nakakabahala talaga yan. yung domain ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tinatangka rin. Ultimo Naku, PCO. Kung alam niyo lang ho, sa araw-araw na ginawa ho ng Diyos, kung ilang banta, ilang pag-atake ang tinatangka ng mga iba't ibang individual, iba't ibang grupo sa ating mga systems of government, lalo-lalo na rin, it's not limited to the government systems, but also yung mga private companies natin, mga private entities natin, nakakatanggap din ho ng ganyang pagtatangka at saka yung iba naman nag-move forward. Sa atin naman sa gobyerno, very, very maingat ho tayo. Kami sa DICT, parati namin sinasabihan, ina-advise sa mga, kasi kailangan natin i-emphasize ulit, ang DICT hindi ho kami ang nangangalaga ng sistema ng gobyerno. Bawat ahensya sila nangangalaga. But we try to make it a point na we try to monitor, kami ang intelligence factor na kung may pagtatangka dyan, sasabihan namin kaagad yung ahensya na yon. Or even before, proactively, we advise them to upgrade
yung mga cybersecurity capacity nila. Okay. Alam niyo, Sek, nakakabahala po yan sa mga nagaganap na mga pag-atake na yan sa mga email at mga website nitong mga hacker na ito. Pati mga e-wallet platform, senyor, oo nga. Asek. Oo nga. Na, actually, mahigit kalahating milyon na yung nagreklamo na lagasan ng pera, nawala ng pera. Kaya ang ginagawa ko dun sa GCash Maya ko, Paano ginagawa mo? inaano ko lahat, kinukuha ko na lahat. Baka madali, Nakarating na ho ba sa inyong kabatiran yan pong reklamo po ng mga e-wallet platform users ho natin, Asek? Nako Sir Ray, Sir Drew, hindi na ho bago sa amin yan. Nakakatanggap po tayo on a daily basis ng mga reports na ho na ganyan. Through our, hindi lang ho sa DICT, but yung attached agency namin, yung CICC, yung meron ho tayong hotline dyan, yung 1326 ho natin at natatanggap natin. At binabatuho natin doon sa mga respective agencies na may hawak ng mga platforms na to, katulad ho ng BSP, kasi sila ho talaga ang may regulatory power over financial institutions, yung mga e-wallets na yan. Kami lang ho yung mga systems. Okay. Asek, siguro kailangan magtulungan talaga tayo, ang gobyerno, yung mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, mga pribadong sektor, lalo na yung mga may kinalaman dyan sa mga, yung mga bihasa. Maraming mga expert dyan na maaaring mga mamamayan natin para malabanan yan. Yung posibleng pag-atake na yan bago lumala. Bago pa lumala yan. Mahirap yan dito sa ating bansa. Tama ho kayo, Sir Ray. Ang gobyerno man ho ay is taking a whole of nation approach. Kaya nga ho patuloy kaming nakikipag-coordinate sa isa't isa. Patuloy ho on a regular basis nakikita at nag-uusap po kami. In fact, meron ho tayong pending na National Cybersecurity Plan. It's pending before the Office of the President to unify yung whole, to implement a whole of government approach sa pagtugon sa problemang ito. Okay. So gaano ho ba gaano ho ba ka-secured yung atin hong mga government websites? Yan ba, lahat ba na-assess ba ninyo yan? Halimbawa, yung PhilHealth or yung domain ng ating Pangulo, gaano ho yan ka-secured? Sa ngayon? It varies so, it's a two-part question. It varies so. Yung iba ho nating mga systems, gaya ng mga financial institution natin, ang BSP ho natin, ang DOF natin, very, very secure. Pati yung BIR natin, they are on top of their game kung sabihin nga ho natin. Nakakalungkot naman yung iba naman, very naman lagging do sa pag-upgrade at saka yung cybersecurity capabilities nila medyo kailangan pang paigtingin. Doon naman doon sa pangalawang parte ng tanong nyo kung merong visibility ang DICT. Recently, sinainan ho ang Joint Memorandum Circular implementing ho yung medium-term ICT harmonization initiative ho natin o yung MITI natin. Wherein lahat ho ng ahensya ng gobyerno, except siguro yung mga LGUs siguro kailangan sumama sa MCA na yan, ay kailangan magpa-assess ng mga procurement plan nila. So bago sila bumili ng mga system nila, bago bumili ng hardware nila, kailangan magpa-assess sa DICT kung tama ba yung implementation nila. At bago sila releasean, pagtapos lang ho nun, tsaka lang sila releasean ng DBM ng budget nila. Okay. So may papayo yun naman ho sa publiko, lalo yung mga tayo, yung mga netizen, yung mga kagaya ni senyor na maraming pera sa e-wallet. GCash, saka sa ang mapapayo ho natin parati, sir, tayo mismo dapat maging aware. Tayo talaga dapat maging maingat. Lista tayo Maging lagi. maalam ho tayo, maging concerned ho tayo. Pero, importante rin naman ho na hindi tayo magpanik. What we can do as individuals is adapt yung parang gawin na natin pag-uugali, yung cyber security hygiene natin. Adapt strong passwords, multi-factor authentication so natin. Pero ang pinaka-importante ho, to prevent yung phishing, tsaka yung mga scamming, at tsaka yung mga hacking sa ating mga personal na mga accounts, huwag tayo ho basta-basta magkiklik doon sa mga links na pinapadala sa atin, wherein these links take us to phishing websites kung saan kumukuha sila ng further information which they will use later on. Gagamitin ho nila para ma-infiltrate naman yung mga financial data natin. Okay. Okay. Ako. Sige po, Asek, at maraming salamat po at sa mga susunod na araw, hingi po kami sa inyo
ng update. Alam ko, talagang araw-araw, oras-oras, meron Monitoring sila ngayon. monitoring dahil marami talaga nagtatangka ASEC Renato Paraiso sa mga hindi lang government websites, no, pati sa mga private corporations. Well, anyway, marami pong salamat ASEC Paraiso sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Maraming salamat, Asek. Magandang umaga ho. Salamat din po. Si Asek Renato Paraiso. Ng DICT. Kaya dapat i-withdraw mo na, senyor, Yung alin? ang pera mo sa iwan. Wala nga i-withdraw. Na- Wala nga eh. Ay, nako. Ay tumanggap ng ilang pa mga pag-uulat mula pa rin sa labas ng impilan. Senate President handa nang makipagdialogo sa liderato ng Kamara upang tuldukan na ang bangayan ng mga senador at kongresista. Ang pag-uulat mula kay Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Bukas ang tanggapan ni Senate President Juan Miguel Zubiri na makipag-usap sa liderato ng Kamara para matigil na ang bangayan ng mga senador at kongresista. Tugon ito ni Senate President Zubiri sa mungkahi ni Senator Jingo Estrada na mag-usap na ang liderato ng Senado at Kamara para hindi na lumala ang bangayan at maiwasang makaapekto na ito sa ating ekonomiya. Sinabi ni Senator Estrada na kung uutusan siya ni Senate President Zubiri, handa siyang makipagkoordinasyon kina Speaker Martin Romualdez para maitakda ang pag-uusap. Git ni SP Zubiri, noong pang nakalipas na linggo ay nananawagan na siya sa mga kapwa senador na ibaba na ang temperatura dahil umiinit na ang bangayan at mag-focus na sila sa trabaho sa kanilang legislative work. Pero hindi nagustuhan ng mga senador na ipinasang resolution sa Kamara de Representantes na naghahayag ng suporta kay Speaker Martin Romualdez dahil sa matindi daw ang pag-atake ng Senado sa Kamara. Gate ni Zubiri, nagkakamali ang Kamara kung ang tingin nila inaatake sila sa ginawang investigasyon ng Committee on Electoral Reforms ukol sa umano'y bayaran at suhulan sa pangangalap ng pirma. Gate ni Zubiri, ginawa lang ng committee na pinamumunuan ni Senator Amy Marcos ang trabaho nito at ibinatay ang investigasyon sa mga nakalap na facts. Sa katunayan, mga kongresista anya ang halos araw-araw ay nagpapa-press conference kung saan ay sunod-sunod ang mga pagbanat sa kanya. Ayon kay Zubiri, hindi niya alam kung paano mawawakasan ang bangayan sa pagitan ng Senado at Kamara, bagamat iginit nito na bukas ang kanyang tanggapan sa pakipag-usap sa liderato ng House of Representatives. Ito sa Patrol 19, Shelly Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Maraming salamat, Shelly. Samantala, mula kay Shelly, tignan natin ang report naman ni Jelly Mendez. Grupo ng transportasyon kinontra ang planong pagpapatupad ng charter change. Jelly? Kinontra ng grupong pagkakaisa ng samahan ng mga tsuper at operator nationwide ang pagpapatupad ng charter change sa bansa. Ayon kay Piston National President Camo Di Floranda, isa sa estilo ng Chacha ang pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan kung saan ay iniipit sa sitwasyon ang kabuhayan ng mga ordinaryong Pilipino. Aminado ang Piston na nawawala ng kabuhayan ng mga tsuper at operator dahil sa patuloy na panggagatas ng mga dambuhalang korporasyon sa mga maliliit na transportasyon. Binigyan din ng grupo na binabago ng Chacha ang saligang batas para mas lalong makamkam ang lokal na industriya sa bansa ng mga dayuhang kapitalista at mga imperialista. Naniniwala ang Piston na mga ordinaryong Pilipino lang din ang magdurusa at muli na namang magsasakripisyo para sa kanilang hanap buhay. Bukod pa dito ay problema din sa bansa ang maayos na sahod ng mga manggagawa, kawalan ng lupang sakahan, kawalan ng katiyakan sa buhay at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Iginit ng grupo na kanilang ipagpapatuloy ang pagwewelga para makamit ang maayos na kabuhayan, kalayaan at demokrasya at hindi ang Chacha. Ito si Patrol 30 Jelamedes nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report.
Kaugnay pa rin yan, hindi umano sagot ang charter change sa nangyayaring krisis sa sektor ng transportasyon. Ito rin ang binigyang diin ni Piston National President Camo de Floranda sa gitna nga ng umiinit na usapin sa pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Ayon kay Camo de, hindi malulutas ng tsatsang ugat ng kahirapan at mga problema ng bansa dahil hindi ito ang sagot sa pagpapabuti ng lagay ng pampublikong transportasyon. Nabatid na kabilang sa mga planong amyendahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez ang pagluluwag sa mga restrictions sa foreign investment sa operasyon ng public utilities, partikular ang transportasyon. Tandem! Samantala, may report tayong tatanggapin mula naman kay Jopel Pelenio. PNP tutol sa rekomendasyon ni UN Rapporteur kan nalusawin ang NTF at LCAC. Go ahead, Jopel. Hindi sang-ayon ang pambansang pulisya sa rekomendasyon ni UN Special Rapporteur Irene Khan na buwagin ang NTF-ELCAC. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., marami nang nagawa at marami pang magagawa ang task force upang tuluyang makamit ang pangmatagalang kapayapaan at pag-unlad sa mga komunidad na dating sentro ng insurhensya. Giit ni General Acorda, kailangang ipagpatuloy ang mga community development program ng NTF-ELCAC lalo na't higit ngayong pinaiting ng gobyerno ang mga hakbangin ukol sa unity and development. Sa katunayan, unti-unti na aniyang nawawala ang armed conflict kaya't gayon na lamang ang pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang tinatamasang kapayapaan at kaunlaran sa mga lugar na naging kuta noon ng mga armado at teroristang grupo. Ito si Patrol 17 Jopel Pelenio para sa Impilang May Torong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Tayo po magbibigay daan muna sa ilang paalala mula sa ating mahal na himpilan. Oras, kalahating minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alas 7. Tandem! This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Sa oras ng ganap ng alas 7 ng umaga, ating pong tunghayan, ating pong pakinggan ng mensahe mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliu Broadcasting Corporation. February Love Coach. Spread love wherever you go. Let no one ever come to you without leaving happier. Where there is love, there is life, and wholesome relationship. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. Greetings here from Hong Kong. God bless you. Ngayon po, ayan po ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliu Broadcasting Corporation.